pa, mga kababayan, yung sunod. Nako, mga kababayan. Mga kababayan, may malaking problema po si Sarang kakaharapin ngayon. 'Di ba? May malaking problema po si Sara na kinakaharap ngayon. Ano nga ba 'yan? Mga kababayan, ngayon uso po ang korupsyon sa flood control. Ito mga kababayan, uso po ang problema sa flood control. Yung korupsyon sa flood control, pagbulsa ng pera, mga proyekto, tinayo, substandard, mabilis mawasak, mabilis masira. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, alam nyo ba si Sara na mayroong isang problema na katiwalian na naman? Kung dati, ang kanyang confidential fund, hindi niya sinasabi kung saan dinala, saan ginastos, magkano ang ginastos. Kasi bawal daw yon. Pangalawa, yung tumanggap ng confidential fund niya, beneficiaries, ang daming pangalan. Merong Jugs Diluga, may Dudong Bungal, Dudong Barok, merong Harina, may Mickey Mango, Realme 8, Piuna, kung ano-ano pang pangalan. Tapos meron pa siyang Mary Grace Piatos, akala ninyo mga kababayan na tapos na yon? Hindi pa. Meron pa siyang ghost student, 19,000 ghost student, tumatanggap ng scholarship, nag-aaral pero multo. Nag-aaral sa paralan, walang katawan, pero nagbabayad ang gobyerno ng scholarship. Mga kababayan, may bago ngayon. Ano itong bago? Naku po, mga kababayan. Ito po. 1,000 classroom. Punyeta. 1,000 classrooms na tagpo ang incomplete sa DPWH Infrastructure Project. Nako po, panibago. Kung dati, may 19,000 student na multo or ghost student na pinunduhan ng gobyerno. Ngayon naman, 1,000 classroom. Natagpuan ng DPWH. Hindi tapos. Pero bayad na. Putrages. Ayan na naman. Kanino na naman ito? Kung merong ghost scholar, merong ghost classroom. Anong gagawin nyo dyan? May bubong, may bintana, may kabinet, may upuan. Tapos sira. Kasi hindi tapos. Sinong mag-aaral doon? Paano mga estudyante pumasok nung mabagsakan ng debris? Mabagsakan ng simento. Patay. Magkakaroon nga ng multo. Ito na naman 1,000 classroom. Natagpo ang incomplete sa DPWH Infra Project. Mahigit 1,000 silid-aralan na na-turn over ng Department of Public Works and Highways or DPWH sa Department of Education or DepEd ang na-discovering hindi pa talaga kumpleto ayon kay Education Secretary Sani Angara. Trages na yan. Sara, bakit ngayon lang to? Mas nauna ka kay Angara. 1,000 classroom. Kami nga sa isang classroom dati, nag-aral kami, 70 kami. Di ba dapat sa isang classroom, 25-30 lang? Di ba? Kasi actually mga kababayan, ang capacity talaga ng isang silid-aralan, ang mga estudyante ay 25 to 30 lang. Pero kami, siksikan kami na parang dilata. Tapos magmi-meeting-meeting pa, mga general PTE meeting. Mga nanay, mag-ambag-ambag kayo, pambili nyo electric pan, kawawa yung mga anak nyo. Mag-ambag-ambag kayo, pambili nyo ng aircon, kawawa mga anak nyo. Biruin nyo ba naman? 70-80 kami sa loob. Take note, public school yan.
Eto na, basahin ko mga kababayan. Eto na. Ito po ay ibinulgar po ni Secretary Sani Angara. People's Today. Ito po. Sa isang panayam, ibinunyag ni Education Secretary Sani Angara na ito ay matapos magsagawa ang Department of Education ng pag-audit sa mga silid-aralang ipinagawa sa Department of Public Works and Highways sa gitna ng issue ng ghost at substandard flood control project sa bansa. Nako po. We are seeing incomplete classroom project. It's not totally a ghost, but the classroom are not finished. It's not being used because the classroom is not fully completed, sabi ni Angara. Dagdag ng kalihim, inaalam na ng DepEd kung ang mahigit 1,000 silid-aralan na ito ay nabayaran na ng buo. Inatasan na ni Secretary Angara ang lahat ng kaukulang opisyal sa mga regional at division office ng ahensya na magsumiti ng ulat kaugnay sa mga ghost o hindi tapos na school buildings. Oh, putang ina, oh. Kita ninyo? Mahigit 1,000 silid-aralan na na-turnover ng Department of Public Works and Highways sa DepEd na diskubring hindi pa talaga kompleto ayon kay Secretary Sani Angara. Kita ninyo, mga kababayan? Ha? Diyos mio Marimar. Diyos ko po. Kita ninyo. Confidential fund, hindi masabi-sabi. Ghost student, hindi masabi-sabi. Nutriban, 6 billion, mahigit 6 billion halaga ng pagkain para sa mga estudyante na bubulok lang. Tapos ito ngayon, 1,000 classroom. Hindi na tapos-tapos. Na tinun-over. Tapos, meron pang 19,000 ghost student. Putang ina talaga, oh. Tapos sasabihin na naman niya, walang alam. Pero, yung ginamitan nila ng 15 million, yung Armed Forces of the Philippines, ginawaan ng peking resibo, na ang sabi, yun daw seminar ng Armed Forces sa mga youth. Gastos daw ng DepEd yun. 15 million, resibo. Ending, sumagot ang Armed Forces. Hindi po yan totoo, wala po kami natanggap. O, kanino napunta yon? Yung 15 million na yon. Kanino napunta? Asaan na yon? Ba't walang managot? Walang nakukulong. Baka nakalimutan ninyo yan, mga kababayan. Eto OBP 15 million sa EFP. So, ibig sabihin po, hinihingi nyo lamang po itong mga documentation na to para lang ma-justify kung paano ginamit. Pero in actual, hindi talaga doon ginamit. Tama po ba? Parang gano'n ang pagkakaintindi ko eh. Parang hinihingi nyo lang po yung certification nung nilabasan na kayo ng AOM. Tama po. Tama po. Nung lumabas po yung AOM, saka kayo humihingi nito. Kailangan daw po ng evidence of success. Yes. So kahit na hindi doon ginamit, gumawa kayo ng mga documentation na parang doon ginamit. Parang ganun. Kung tama po yung diba? Kailangan daw po ng documentation of success. So ang ginawa nila, kumuha sila ng resibo, gumawa sila certificate na success daw, nilagay nila 15 million. Pero nung tinanong ang Armed Forces of the Philippines, meron ba kayong natanggap mula sa DepEd? Wala po. Gastos po yun ng mga taga-local government. Sila po yung nag-aambag-ambag nun para makapunta po sa seminar yung mga bata. Kita ninyo? Inamin mismo ng abogado niya. Maraming salamat po, Ma'am Susana. Thank you so much po. Ma'am Susan Louie. Ayan, maraming salamat po sa yung $5. Thank you so much po. Ito pa, continue. Hindi naman po
Kasi lumalabas po, hindi naman po itong ginamit yung confidential fund. Pero itong documentation na in-issue po nila Yusek Mempin, yun ang sinabit natin sa COA just to justify yung AOM. Mr. Chair, again, this is just under my impression nung nakuha ko yung certification. No po. The certification po kasi, when I read it, stated that they conducted yung mga YLS based on the information received from... Kita ninyo mga kababayan, gagawa ka ng resibo, lalagay mo 15 million, tapos ilagay mo sa armed forces, tapos nung tinanong ang armed forces kung natanggap, wala. Kanino napunta yun? Yun palang kukulong na sila lahat dun eh. Pero walang nakulong. Ang galing nila. 16 na abogado ba naman? Saan napunta yung 15 million yan? Thank you. Kukuha ka ng certificate na may nag-seminar. Tapos ipasa mo sa DepEd ngayon. Pipirmahan naman ng Vice President. Okay, 15 million. Saan to galing? Sa Armed Forces yan. Seminar ng mga youth. Tapos, kailangan ng resibo kasi patunay daw na success. Saan mapupunta yung 15 million? Hindi man napunta sa DepEd, hindi naman napunta sa Armed Forces. Sila-sila lang. Di ba? Sila-sila lang nag-manipulate. Sila-sila lang. Di ba? Kaya yon, di ba, Sir Michael Villaren? Kita nyo na? Pinagluloko na tayo ng mga taong bayan. Pero hindi nakukulong. Walang nananagot. Tahimik lang. Kasi confidential nga. Di ba? Certification issued by 7 times 15. Ilan po? Certification issued by the AFP was used by DepEd to justify the payment of reward to informers. I just want to have this last question for the AFP. When you issued the certification, were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? Diba? Can we hear from Major General Bahaw? May I recognize, Mr. Chair? Thank you, Yes, ma'am. Major General Bajo. Of all the letters or certifications issued to DepEd po for The using... question, General, is whether you were aware that the certification will be used to justify the 15 million reward to informers. We are by not, the DepEd. ma'am. You are not aware. Yes, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman, Your Honor, we are not Colonel aware. Panopio, you recognize? Yes, ma'am, Mr. Chairman. Were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing, Kita ninyo? Colonel- Walang alam ang armed forces. Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. Colonel- Hindi alam ng mga kernel, mga general, na meron palang binigay ang DepEd sa kanila na 15 million. Pero kumuha ang DepEd sa kanila ng certificate na meron daw seminar. Kita ninyo yan? Kanino ba yon? Kanino ba yon? Kay Lustay. Diyos mio marimar. Kawawa ang taong bayan. Pumasok sila sa gobyerno, pumasok pagiging politiko, tapos para magkapera. Kasi mga walang trabaho eh. Hindi ka na mag-aral. Bakit? Mag-aaral ka pa, presidente tatay mo. Pag edad mo 20, pwede ka naman mag-mayor. Pwede ka naman mag-congressman. Bakit kaya nakalusot yung mga ganyan, no? Ito nga si Max Alvarado nga eh. Maliit pa lang ako dati, high school pa lang ako, narinig ko na yan kung gaano kabarumbado yan. Lasinggero, singer, surfing, droga. Tapos nagulat ako 2022, mayor na. Sa mga hindi nakakakilala kay Max Alvarado, sabihin nyo sa akin sinungaling ako. Yung kapatid ni Lustay, si Max Alvarado, high school pa lang ako. Narinig ko na yung pangalan. Tinali pa nga yung paa niya ng bakal, hinulog sa Samal Island eh. Sinulog sa dagat eh. Kasi masakit sa ulo ng tatay niyang si Mang Kanor.
Tapos nagulat ako, 2022, mayor na. Na-issue pa nga yan dun sa artista na nagdudruga-druga. Yung artista na may templo sa Cebu. Totoo yan. Oh. Sino nagsabi sa inyo hindi basagulero yan? Ang tigas ng ulo niyan. Masakit sa ulo yan si Barbie. Ng tatay niya. Sinakay ng helikopter yan, nilagyan ng bakal yung paa, hinulog sa dagat. Oh. Tapos nagulat ako 2022, mayor na. Pinagluloko ninyo. Oh, sa mga nakakilala kay Max Alvarado, kay Barbie, sabihin nyo sa akin sinungaling ako. Huwag na tayo magsinungaling, mga taga Davao. Mamamatay na lang kayo dyan sa baha. Sisinungaling pa rin kita, takpan nyo pa rin. Diba? Nagulat ako. 2020, year 2000, 2016, basagulero yan, si Barbie. Tapos nagulat ako, 2022, mayor na. Sino pinagluloko ninyo? Makikita mo naman yung katawan niya parang gasol na branded. Yeah, ano ibig sabihin ng gasol na branded? Parang gasol na pinaupo na puro tato. Yun ang totoo. Tapos asa nyo, sila ang pag-asa sa bayan. Meron pa silang year. Si Lustay, 2028. Tapos si Iyotman, sa sunod na naman, another 6 years. Tapos si Barbie, another 6 years. Tapos si Ilong, another 6 years. Sa tingin ninyo, magbago ang buhay natin pag sila ang namuno? Putang ina, pamilya nga nila, hindi magkakasundo. Kita ninyo? Ako na mismo ang nagpapatunay. Pamilya nga nila, hindi sila magkakasundo. Bayan pa kaya? Di ba? Alam ko, mga taga Davao, bubo kayo. Hindi ko naman nila lahat, mga DDS lang. Pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Diba? Di mo, 3 sila na sa kongreso ngayon. Anong ginawa? May proyekto, may project, may batas. Tapos sasabihin nyo, Lustay, para sa 2028, pag-asa sa bayan, putang ina. Yung lugar nga nila kasimpleng problema, baha lang hindi na solusyonan. Buong Pilipinas pa kaya? Di mo, ninakawan na kayo ninakawan, bungol pa rin kayo, bulag pa rin kayo, bobo pa rin kayo. Diba? Yan ang totoo. Tanin nyo, 1,000 classroom, hindi tapos, tino-turn over. May ghost student, may incomplete classroom. Saan mag-aaral yung multong estudyante? Doon sa sira na classroom. Bakit? Paano naging ghost yun? Nabagsakan ng siminto, nabagsakan ng bakal. Pumasok, sobrang init, walang teacher. Bakit? Sira yung classroom, 1,000. Yeah? Kita nyo yan? Ito, yung sunod, mga kababayan.